Habang pinapanood ni Hanzo ang video recorder ay napatakip siya ng bibig. Hindi napigilan ng lalaki ang pagtulo ng luha ng sandaling marinig ang sinabi ni Mr. Walter. Pinatay nitong asawa niyang si Talia. Ang sabi sa kanya noon ng doktor ay namatay ang kanyang asawa dahil sa malubhang sakit. Hindi niya alam na ang sanhi pala ng pagkamatay ng asawa niya ay dahil nilalason pala nito si Talia. Hindi siya makapaniwala na pati si Mr. Walter pala, na simula pa pagkabinatay naging magkaibigan na ng kanyang ama, ay siyang tatraidor sa kanila. Ilang minutong nakalipas nang kumalma si Hanzo, naging malamig ang mukha nito at seryosong tumingin sa dalaga. Kailangan na nating maghanda, Dr. Miracle. Hindi ako papayag na magtagumpay sila sa plano nila. Galit na galit ako, ngunit hindi ito makakatulong sa atin. Kailangan ko na munang magtimpi. Sisiguraduhin kong hindi sila makakawala sa lahat ng ginawa nila sa pamilya ko. Wala kaming masamang ginawa sa kanila. Bakit nila kami ginaganito na pati asawa ko dinamay nila? Ngayon ay ama ko naman at anak. Sumusobra na sila. Mga hayop sila. Madiing sambit ni Hanzo kaya hindi naman nakapagsalita si Zenaya. Hindi ito alam kung anong sasabihin sa lalaki. Maya-maya ay nagsalita siya. Hindi na natin mapagkakatiwalaan si Mr. Walter kung kaya't may plano ako. Nais ko lang itanong kung handa na rin bang mga equipments na gagamitin ko sa operasyon. Ang operating room, nakahanda na rin ba? Tanong ni Zenaya sa lalaki. Tumango naman si Hanzo. Lahat ay nakahanda na, pati ng mga nurses na tutulong sayo sa operasyon at mga tauhan na magbabantay sa labas ng pintuan ng operating room. Bago pa man makarating ang dalagay, nakahanda ng lahat ng kakailanganin. Araw-araw ding binibisita at nililinisan ng silid kung saan gaganapin ang operasyon. Nagkatinginan naman ang dalawa nang may kumatok sa pintuan. Tumango lamang si Hanzo hudyat na buksan ni Zenaya ang pinto. Nang mabuksan naman ay ang assistant pala ni Hanzo yon. Boss, ready na pong mga documents sa office nyo. Nang marinig ang salitang documents ay alam na kagad ni Hanzo kung ano yon. Naiintindihan ko. Salamat. Tinignan naman ni Hanzo sa Zenaya. Lahat ay nakahanda na. Ang documents na sinasabi ng assistant ko ay ang mga equipments na gagamitin mo sa operasyon. May mga nakatago na akong tauhan sa labas, pati na sa loob ng operation room. Kaya maghanda na tayo. Surgery na lamang ang kulang. Ngunit paano si Mr. Walter? Kailangan na muna nating alisin ang atensyon niya sa matanda. Katuwiran na Zenaya. Gayon pa man ay naisip na akong plano at kasama ka doon. Handa ka bang gawin to? Tanong ni Zenaya sa lalaki. Mabilis namang tumango si Hanzo. Kahit ano, gagawin ko basta't para sa kaligtasan ng ama ko. Sige. Tumalikod sa Zenaya at naghanap ng injection. Nang may makita siya kagad niyang kinuha yun at kinuha ang isang bote ng maliit sa bulsa. Ano yan? Tanong ni Hanzo. Ito ang plano natin. I need to inject this to your body. Pampatulog lang naman to. Ngunit ilang minuto lang ang bisat, magigising ka ulit. Nais kong gumawa ng komosyon na mahimatay ka para mawalang atensyon ni Mr. Walter sa matanda. Pagkatapos noon ay sisimulan ko ng operasyon sa ama mo. Naiintindihan mo ba ang ibig ko sabihin? Tanong ni Zenaya sa lalaki. Oo, naintindihan ko. Kailangan ko lang umakting na tulog. Napakadali lang nun para sa akin. Para sa ama ko, gagawin kong best ko. Sagot naman ni Hanzo. Umupo naman ng tuwid si Hanzo nang sabihin ni Zenaya na i-injectan niya na ang lalaki. Pinikit niyang kanyang mga mata nang sandaling tumusok ang karayom sa kanyang braso. Ilang minutong nakalipas ay nakaramdam siya ng pagkaantok hanggang sa bumigat ng kanyang mga mata at nabalot to ng kadiliman. Nang makita ni Zenaya na tulog ng lalaki kagad siyang sumigaw at nagpapanik. Lumabas siya sa silid ng doon at hinanap si Dr. Walter. May nakakita sa kanyang nurse kung kaya't mabilis na dinaluhan siya nito. What happened? Tanong ng dalaga. Nasaan si Mr. Walter? Nahimatay ang boyfriend ko. Nahimatay si Hanzo sa loob. Nais ko makitang doktor niyo. Mr. Walter! Sigaw niya kung kaya't lumabas naman ang doktor. Humahangos tong lumapit sa kanila. Anong nangyari, miss? Tanong din ni Dr. Walter. Halatang pag-aalala sa mukha ng matanda. Si Hanzo, tulungan niyo siya. Nahimatay siya. Please, he's not feeling well. Nagpapanik na sigaw ni Zenaya kung kaya't nataranta naman si Dr. Walter. Dali-dali namang pumasok si Dr. Walter sa loob ng silid ng Don.
at nakitang nakahiga na si Hanzo sa sahig at walang malay. "Quick, tulungan niyo ko. Dalhin natin siya sa isang silid. Hindi siya pwede dito," sigaw ni Dr. Walter. Pinagtulungan naman ng mga nurse ang katawan ni Hanzo at nilipat sa ibang silid para suriin. Nang makapasok sila sa silid ay kaagad namang pinalabas sila ng doktor. "Umalis na muna kayo sa loob. Nais kong suriin ang lagay ni Hanzo," seryosong sabi ni Mr. Walter at mabilis na sinarahan sila ng pintuan. Tinanguan naman niya ang assistant ni Hanzo at mga nurse na katulong niya. Hudyat yun upang pumunta na sa silid ng Don para sa agarang operasyon nito. Nang malaman ni Thanos Belmont na may kaguluhang naganap sa ospital, nang kanilang amay dali-dali siyang pumunta doon. Nalaman din niyang nahimatay ang kanyang kapatid kung kaya't nakaramdam siya ng konting pag-aalala. Hindi dapat mawalang kanyang kapatid. Paano na lang ang yaman nila? Hindi niya yun makukuha kapag nawala ito. Nang makarating siya sa ospital ay kaagad na nakita niyang kumpul-kumpol na mga nurses sa isang silid. "Anong nangyayari?" tanong ni Thanos kung kaya't nagsilingon na naman ang mga nurse sa kanya. Isa ang sumagot sa kanya. "Nasa loob po si Dr. Walter upang suriin ang lagay ni Mr. Hanzo. Kanina lang ay nahimatay ito kasama ang girlfriend niya." Kumunot ang noon ni Thanos nang marinig ang sinabi ng nurse. Hinanap niya ang girlfriend ng kapatid ngunit walang babae doon. "Nasaan ang babaeng kasama ng kuya ko? Nasa loob ba siya?" "Hindi namin alam kung ano nang nangyayari sa loob ngunit si Dr. Walter at Mr. Hanzo lamang nasa loob ng silid. Sa pagkakatanda ko," saad naman ng isang nurse kung kaya't nakaramdam ng hindi kaaya-ayang feeling ang lalaki. Dumilim ang mukha ni Thanos at kumuyom ang kamao. Para bang may nasisense siyang hindi maganda kung kaya't mabilis siyang pumunta sa silid ng Don upang tingnan ang kalagayan nito. Nang ma-realize ni Thanos na para bang may masamang mangyayari, ay agad siyang pumunta sa second floor upang tingnan ang lagay ng Don. Walang babaeng kasama ng kanyang kapatid at napaka-imposibleng mangyari yon. Bakit wala ito sa labas ng silid na naroroon? Dapat ito dahil na sa masamang kalagayan ang boyfriend nito. Hindi ba't tama siya? Sa pagbukas ng elevator sa second floor ay kaagad na kumunot ang noon ni Thanos nang makitang dalawang tauhan ng kanyang kapatid na nakabantay doon. "Anong meron? Bakit kayo nandito?" Kunot nung tanong ni Thanos sa dalawang guard. Agad na lumapit ang dalawa at tinarangan siya. "Bawal kayo dito, Mr. Thanos." "Ano? Sino nagsabing bawal ako dito sa loob? Tatay kong nasa silid na yan. Hindi ba pwedeng tinan ko kung okay ang tatay ko? Bawal ko na bang bisitahin ang ama ko?" Galit na wika ni Thanos sa dalawang guard ngunit hindi ito nagsalita at tumayo. Lamang natuwid sa kanyang harapan. Ang matanda ay nasa bingit ng kamatayan at may nakapasok na traidor dito sa ospital. Hindi natin alam kung nariyan ba to sa loob ng silid ng matanda. Kung kaya't nais kong makita kung nasa mabuting kalagayan ng ama namin. Hindi niyo ba alam na nahimatay rin ng aking kapatid? Kapag talaga may masamang nangyari sa ama ko, ipapakulong ko kayo. "Umalis kayo sa harapan ko ngayon din!" Sigaw ni Thanos at pilit na itinulak ang dalawang guard na nasa harapan niya, ngunit hindi ito natinag. Sumikit ang mga mata ni Thanos at tumigil. Tinitigan niya ng masama ang dalawang lalaking nasa harapan niya. "Walang hiya kayo, mga wala kayong kwenta. Ang babaeng dinala dito ng kapatid ko ay may kagagawan kung bakit nawalan ng malay ang aking kapatid. May balak na patayin ng babaeng yun ng ama namin kung kaya't makinig kayo sa akin. Kailangan kong mahanap ang babaeng yun, mga bingi ba kayo?" Huminga ng malalim ang isang guard at tiningnan siya ng malamig. Mahigpit na ipinagbabawal ng boss na walang taong makakapasok sa floor na to. Kaya kahit na anong sabihin niyo sa amin ay hindi yan uubra. Ang boss ang susundin lang namin at hindi kayo. Tumawa na napakalakas si Thanos na para bang nababaliw na. Hindi niya inasahang naloko siya ng kapatid. Ngayon na hindi niya alam kung ano nang ginagawa ng babaeng yun sa ama nila. Huminga ng malalim si Thanos sa tumugot ng baril. Dali-dali niyang tinutukan ang dalawang guard kung kaya't nagbulat ang mga to. "Aalis kayo? O papasabugin ko yung mga bungo niyo?" Sigaw ni Thanos kaya biglang napataas ng kamay ang dalawa. Nagkatinginan ng dalawang guard saka tumango. Dahan-dahan nilang ibinabang armas nila habang ang isa naman ay may pinindot na buton ng palihim. Hudyat na mayroong armas na dala si Thanos. Naalarma naman ang mga guards na nasa third floor kaya kagad silang naghanda sa pagdating ni Thanos. "Pumasok kayo sa elevator!" Galit na sigaw ni Thanos sa dalawang guard kaya napatango ang dalawa. Wala namang choice ang guard kung hindi ang pumasok sa elevator at bumaba. Nang mawala sa paningin niyang dalawang guard ay mabilis siyang tumakbo. Sa silid ng Don, napamura siya ng paulit-ulit nang makitang wala doon ang matanda. "Shit! Shit!" Mura niya sa sobrang galit.
Naisip niyang baka nandoon sa third floor ang matanda at alam niya kung anong nangyayari doon. Kaya nagmamadali siyang pumasok ng elevator. Labis ang kanyang kaba at panalangin na sana'y maabutan niyang babaeng yun. Tumatagaktak na rin ang pawis ni Thanos dahil sa sobrang kabang nararamdaman. Sa punktong yun, marami nang pumapasok sa kanyang isipan. Paano kapag naoperahan na ang Don? Paano kapag nagising na ito? Ano ang mangyayari sa kanya? Alam na ba ng kapatid niya ang totoo? Napamura ulit siya sa kakinuhang telepono. Kailangan niyang maibisuhan ng kanyang mga tauhan pumunta sa third floor. Hindi niya inaasahan na mauutakan siya ng kapatid. Ang bumabagabag sa isipan niya ay sinong babaeng kasama ng Don ngayon. Sa pagpindot niya ng mga numero ay sakto naman ang pagbukas ng elevator. Nang makita niya ang hallway ay gulat na gulat ang ekspresyon niya nang marami palang nakaabang at nakatutok ng mga baril sa direksyon niya na para bang alam ng mga to na pupunta siya doon. Napamura siya ng kaagad na hinablot ng isang sundalo ang kanyang telepono. What the? Sigaw niya sa katinutukan ng baril ang lalaki. Subukang mong iputok yan, Mr. Thanos. Marami ang nakatutok na baril sa'yo. Talagang manunuot ang samot-saring bala sa katawan mo. Gusto mo na bang mamatay ng maaga? Sigaw ng isang sundalo kaya walang choice si Thanos na ibaba ang kanyang hawak na baril. May traidor na babaeng nakapasok dyan sa operating room. Hindi ba kayo aware sa mga nangyayari? Anak ako ng pasyente. Bakit ayaw niya ipakita sa akin ang ama ko? Galit na sigaw ni Thanos sa mga sundalo. Pasensya na Mr. Thanos, ngunit nautusan lang. Sabi ng isang sundalo. Walang nagawa si Thanos kung hindi ang paulit-ulit na magpakawala ng mura dahil sa sobrang inis. Sa loob ng silid kung nasan si Dr. Walter at Hanzo Belmont, nawala ng epekto ng gamot kay Hanzo kung kaya't nagising na ito. Hindi niya alam kung ilang minuto na siyang nakatulog ngunit nanatili lamang siyang nakapikit. Nang sandaling imulat niyang mga mata, nang konti nakita niyang doktor na para bang nagpapanik. Shit, ano na kayang nangyayari sa labas? Tanong ng doktor saka mabilis sa kinuhang medicine box. Bakit hindi pa nagigising ang lalaking to? Tinurukan ko na nga siya ng gabot, bakit ayaw pang magising? Tanong ng doktor sa sarili. At para bang namumroblema. Takot na takot ang doktor sa kalagayan ni Hanzo. Kahit nakakampi siya ni Thanos Belmont, kailangan niya pa rin gamutin ang lalaki dahil hindi nila makukuha ang mana kapag mamamatay ito. Malamang sa malamang matinding galit ang makukuha niya at baka patayin pa siya ni Thanos kapag nalaman itong hindi niya pa napapagaling ang kapatid. Kailangan kong pumunta sa silid ng Don, wika ni Dr. Walter kaya kaagad na minulat ni Hanzo ang mga mata saka tinawag ang doktor. Dr. Walter, nang marinig ang boses ng binati kaagad na lumapit ang doktor sa lalaki upang suriin ito. Nakahinga ng maluwag si Dr. Walter nang makitang okay ng kalagayan ng lalaki. Safe ang makukuhang mana niya dito. Dr. Walter, anong nangyari sa akin? May sakit ba ako? Nakuha ko ba ang sakit ng ama ko kaya ako nagkakaganito? Magiging katulad na ba ako ni Dad? Sunod-sunod na tanong ni Hanzo at mahigpit na hinawakan sa braso ang doktor. Napangiwi naman si Dr. Walter dahil sa mga tanong ni Hanzo. Huminahon na muna kayo, Mr. Belmont. Wala kayong sakit. Nahimatay lang kayo dahil sa pag-aalala siguro sa ama mo. Sabayan pa ng matinding pagod at trabaho. Wala pa kayong sapat na tulog kaya bumigay ang katawan ninyo. Huwag kayong mag-alala, tinurukan ko na kayo ng sapat na medisina. Ilang oras na pahinga ay magiging okay ng kalagayan nyo. Excuse me, pupuntahan ko lang ang ama nyo at susuriin ko ulit ito. Magalang na sabi ng matandang doktor, kaya marahasan na pailing si Hanzo. Aray, aray! Sumasakit ang aking ulo. Tulungan niyo ako, Dr. Walter. Suriin niya ako ulit. Madramang sabi ni Hanzo kaya agad naman na nagpanik ang doktor. Ano? Saan masakit? Tanong ni Dr. Walter. Sa ulo. Parang tinutusok to. Sigaw ni Hanzo sa sobrang sakit. Wala namang nagawa ang doktor kung hindi ang suriin ulit ang lalaki. Napangisi naman si Hanzo Belmont na natilang doktor ng ilang minuto pa sa silid. Dr. Miracle, sana matagumpay ang operasyon mo sa ama ko. Nasa sayo nakasalalay ang buhay at kinabukasan namin ng dad ko. Yan ang nasa isip ni Hanzo. Sa kabilang banda nang mailagay nila sa operating room ang Don ay wala siyang naksayang oras at kaagad na inoperahan ito. Rinig na rinig niya ang komosyon sa labas ng operating room kaya alam niyang naroon sa labas si Thanos Belmont.
Ilang minuto na niyang inooperahan ang Don at tagaktak na rin ng pawis sa kanyang noo. Labis naman siyang kinakabahan dahil naririnig niya ang sigawan sa labas. Dr. Miracle, let's be quick. Mukhang nasa labas na si Thanos. Bulong ng assistant ni Hanzo kay napatango siya. Huwag kang magalala, malapit na akong matapos. Sabi niya sa assistant, huminga siya ng malalim saka sinimulan ulit ang pag-opera. Kahit na nagmamadali ay mini-make sure ni Zenaya na tama ang ginagawa niya. Sanay naman siyang magmadali ngunit kailangan niya pa rin bigyan ng pansin. Pulido at maingat ang kanyang galaw. Isang pagkakamali kasi ay uulit na naman siya. Kinakabahan lamang siya kung magkakaroon ng putukan sa labas at baka madami sila sa loob. Yan ang isa sa kinatatakutan niya. Rinig na rinig niya pa rin ang komosyon kaya napahinga siya ng malalim. Ilang beses na niyang ginagawa to sa nagdaang minuto. Humiling siya at nagko-concentrate. Hindi niya pinansin ang mga sigawan sa labas. Pawis na pawis siya at pati ng kamay niya ay namamawis na rin. Hinigpitan niyang paghawak sa kanyang scalpel at nagsimulang gamitin yon. Malapit na akong matapos. Sad niya. Hindi niya alam kung kanino niya ba ito sinasabi. Sa assistant ba o sa nurse o sa sarili niya. Malapit na. Bulong niya. Rinig na rinig niyang malalaking yabag sa labas ng pintuan. Alam niyang any seconds ay may papasok na sa loob at hindi niya alam kung sinong mga yon. Shit! Buksan yung pintuang ito. Papasok ako! Sigaw ni Thanos mula sa labas. Rinig na rinig niyang katok kung kaya't napatingin siya sa pintuan. Mr. Thanos, magunos dili ka. Bawal istorbohin ng mga tao sa loob. Sigaw na isang lalaki. Ha, talaga ba? Rinig niyang sigaw ni Thanos at malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa labas ng pintuan. Kasabay ng pagputok ng baril lang siyang pagputol naman ni Zenaya sa sinulid na tinatahi niya sa sugat ng Don. Natatakot man ngunit nanatiling kalmado si Zenaya. Tapos ng operasyon, stable na rin ang pasyente. Napahinga ng maluwag ang mga nurse pati ng assistant ni Hanzo. Mabilis namang kinuha nito ang phone upang tawagan ng amo para ibalitang matagumpay na operasyon. Sakto namang bumukas na malakas ang pintuan ng operating room kaya napalingon ng lahat sa labas ng pinto. Naroon si Thanos na sugatan at puno ng dugo ang braso nito. Mr. Thanos, sakto lang pagdating mo. Matagumpay na naoperahan ng ama mo. Ligtas na si Mr. Ramon Belmont. Huwag kang mag-alala. Gising sabi ni Zenaya sa lalaki na ngayon na hindi na maipinta ang mukha. Kumuyam ang kamao ni Thanos nang sandaling makita ang girlfriend ng kanyang kapatid. Girlfriend nga ba? O nagpapanggap lamang na girlfriend para hindi niya malaman kung anong plano ng mga to? Madilim na tinitigan ni Thanos sa Zenaya. Sino nagsabi sa yung operahan ng matanda? Galit na sabi ni Thanos. Alam mo bang ipinagbabawal ng ospital na ito? Na hindi dapat galawin ng matanda nang walang abiso na nakakataas. Mr. Thanos, hindi ka ba masaya na magaling ng ama mo? Kailangan pa bang isipin ang rules dito sa ospital kaysa sa ama mo? Mukhang napaghahalataan ka naman ata, gising sagot ni Mado sa lalaking kaharap niya. Ha, wala akong alam sa sinasabi mo. Tingnan yung babaeng yan. Tingnan niyo ang ginagawa ng babaeng yan sa ama ko. Hindi pa ba sapat na rason upang dakpin ito? Gusto niyang patayin ang aking ama kung kaya't dakpin niyo ng babaeng yan. Ngayon din. Galit na sigaw ni Thanos. Hindi ininda ang sakit sa kanyang braso. Mr. Thanos, ginagamot ko lamang ang ama mo. Wala akong intensyon na patayin to. Kahit natanongin mo pang mga nurse pati ng mga assistant ng kapatid mo. Nilingon ni Zenaya ang mga nurse na kasama niya at ang assistant nito na nasa gilid. Tapos ng operasyon ko at matagumpay kong naoperahan ng Don. Malakas ang matanda kung kaya't natapos ko to ng ilang minuto. Naniniwala kong ilang oras lamang ay magigising ng matanda. Hindi ka pa rin ba masaya doon, Thanos? Ginisihan ni Zenaya ang lalaki. Gusto niya pang asarin ang lalaki ngunit kitang-kita niyang galit na ito. Lumalabas na kasi ang mga ugat nito sa leeg. Hinihintay niya na lamang si Hanzo Belmont na dumating at kapag dumating ng lalaki tapos ng mission niya sa ospital na yon. Ha! Nagsisinungaling ka. Hindi ako naniniwala sa'yo. Dakpin niyo na siya. Sigaw ni Thanos. Ngunit wala man lang nakikinig sa kanya. Napaghahalataan ka na talaga, Thanos. Ayaw mo bang magising ang ama mo? Sa anong rason naman? Ganyan mo ba tratuhin ng taong nagligtas sa ama mo? Napakasama mo naman. Malungkot na sabi ni Zenaya, ngunit halata sa boses itong panunuya. Dahil sa mga sinasabi ni Zenaya ay labis naman ang galit na nararamdaman ni Thanos to the point na gusto niyang sakalin ng dalaga mismo sa harap niya. Kung hindi lang sila napapalibutan ng mga tao, ay hindi siya magdadalawang isip na gawin iyon. Matalino nga ang dalagang kaharap niya.
Hindi niya akalaing doktor pala ito at kaya nitong operahan ng matanda. Hinusgahan niya kaagad ang kakayahan at uri ng pagkatao nito. Akala niya isa itong babaeng kaya niyang mauto at bayaran, ngunit hindi pala. Sandaling naisip niyang doktor na hinahanap nila. Hindi kaya ito si Dr. Miracle? Imposible, nakaratay sa ospital ang doktor na yun. Sumingkit ang mga mata ni Thanos sa babae. Sa oras na yun, alam niyang naloko siya ng dalawa. Ang kapatid niya at ang babaeng ito. Hindi mo ba alam na kaya kitang patayin dito? Hindi mo ako kilala, bitch. Marami akong kakampi sa labas. Pwede ko rin sabihin sa madla na pinatay mong matanda. Ngayong walang malay ang kapatid ko, pwede kong baliktarin ang sitwasyon. Naiintindihan mo ba ang ibig kong iparating? Sigaw ni Thanos kay Zenaya. Nginitian lamang ni Zenaya ang lalaki. Magsasalita na sana siya, ngunit dumating na si Hanzo Belmont. Kasama nito si Dr. Walter na gulat kaya natahimik na lamang siya. Dr. Miracle, tawag ni Hanzo Belmont kay Zenaya. Sa oras na yon nakumpirma nga ni Thanos na ang babae ay si Dr. Miracle. No wonder magaling ito. Ilang minuto lamang ay natapos na nitong operahan ng matanda, ngunit hindi siya magpapatalo dito. Brother, yang babaeng yan, inoperahan ng basta-bastang ama natin nang wala man lang abiso sa atin. Sumbong niya sa kapatid ngunit sinamaan lamang siya nito ng tingin. Cut the act, Thanos. Alam ko ng lahat. Alam ko ng pinagagagawa mo sa likod ko. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Huling-huli na kayo ni Dr. Walter. Napasinghap si Dr. Walter sa sinabi ni Hanzo. Gulat na gulat ito dahil sa sinabi ng lalaki sa kanila. Anong ibig mong sabihin, Hanzo? Wala akong alam sa pinagsasabi mo. Talaga ba? Pareho nga talaga kayo ng kapatid ko. Ang walang hiya at halangang kaluluwa. Sa presinto na lamang kayo magpaliwanag. May ebidensya akong nagpapatunay sa mga kahayupan yung ginawa sa pamilya ko. Una, ang aking inosenteng asawa. Ngayon naman ang aking ama at pagkatapos noon, pati ba naman ang aking anak ay gusto niyo pa ring patayin? Mga walang hiya! Galit na sabi ni Hanzo Belmont at sinugod si Thanos upang suntukin ito. Mabilis naman pinigilan ng assistant si Hanzo. Huwag na kayo mag-aksaya ng oras pa sa mga taong halangang kaluluwa, boss. Huminga ng malalim si Hanzo upang ikalmang sarili. Tamang assistant niya. Ano pa bang hinihintay niyo? Dakpin niyo ng mga yan. Sigaw ni Hanzo kaya dali-dali namang hinawakan ng mga sundalo ang braso ni Thanos at Dr. Walter. Ngunit nagpumiglas ang dalawa. Hindi to maaari. Gawan mo to ng paraan, Thanos. Hindi ako pwedeng makulong. May pamilya ako. Naiyak na sabi ni Dr. Walter sa lalaking katabi niya. Huwag kang mag-alala. May isa pang akong alas. Ang anak mo, mahal kong kapatid. Baka hindi mo alam na hawak ng mga tauhan kong mga anak mo. Gumisi lamang si Hanzo at sinulipan ng isa niyang tauhan. Pakidalang sorpresa ko sa kapatid ko. Nang maintindihan naman ng tauhan ni Hanzo Belmont, ang sinabi ng kanilang boss ay kagad na tumango ang mga at lumabas ng silid. Kumunot naman ang noon ni Thanos dahil sa sinabi ng kapatid. Ilang minutong nakalipas at mabibigat na mga yabag at isang uhol na nasasaktang lalaki ang narinig nila sa labas. Hinagis naman ng mga tauhan ni Hanzo ang kawawang lalaki sa loob ng silid. Nalalaki ang mga mata ni Thanos na sandaling makitang assistant niya. Boss, patawad. Nahuli nila ako. Mangiyak-ngiyak na wika ng lalaking punong-puno ng pasa ang muka, pati na rin ang katawan.